Magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Muli, dito po tayo sa Tinig ng Marino. Kasama pa rin natin ang ating co-host, Engineer Nelson Ramirez. Magandang gabi po, Engineer. Magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi sa ating guest na si kaibigan natin, Commodore Tony Gascon. Yes. At magandang gabi din sa ating mga viewers, sa ating mga suki na palaging nanonood sa atin. Tama ka doon. Speaking of suki sa apat na sulok ng mundo, na nanonood po at tumatangkilik ng programang Tinig ng Marino dito po sa UN Television. And again, you mentioned our guests tonight is Commodore Antonino Gascon, President po of Protect Marine Deck. At the same time, former Commodore nga ito ng Philippine Navy. Tama, Engineer? Yeah, Okay. reserve. Reserve. Okay. Commodore Tony Gascon, welcome to the show. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo, Ann. Paring Nelson, magandang gabi. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ibinigay ninyo ito. Okay. Alam mo, si Commodore, ang face niya is familiar. Ayan. So, no Naging one... guest na kasi natin siya noon. Ayan. Very familiar. And sabi ko, oy, mukhang mayroon nga itong naging katungkulan din sa ating pamahalaan. But, as I mentioned, he's the President of Protect, Engineer. Pero ang pag-uusapan natin, yung Premier Maritime Training Center of the South. Iyon na nga. Ayan. Premier Maritime Training. Alam mo yung mga training center, this is very important. Di ba, Engineer? Dito umiikot ang ating mundo, no? Sa mga maritime training centers. Kasi ito na talaga ang pinaka-importante na magkaroon tayo ng isang training center na Uhubog, lilinang sa mga... correct. Sa ating future maritime officers. No? Exactly. Kung yung training center na papasukan nyo ay hindi naman po maayos, you are in trouble. Di ba? You will be in trouble sa mga house show na training centers. Okay. Kasi and hindi nila maibigay talaga yung quality training na hinihingi ng International Maritime Organization. Pag hindi ka naka-comply doon, hindi ka rin papasok doon sa international standards. So meaning to say, mahuhuli ka. Malalagay ka sa alanganin. Kaya nga noon, meron talaga mga training centers na nagsara o pinasara o nagsara na lang sila dahil wala nang pumapasok dahil nalalaman na yung mga estudyante ay hindi naman pumapasok pero nagkakaroon ng certificate. Okay. Yun. Ngayong gabi, ang binabanggit natin, the Premier Maritime Training Center of the South. Bakit nga sa South? Okay. Commodore Tony Gascon, bakit nyo po naisipan na itayo itong Protect Marine Deck and Engine Officers of the Philippines sa Cebu? Samantalang, ang sentro ng manning agencies ay dito naman po sa Maynila. Commodore, please. Napakagandang tanong yang tanong ninyo ngayon. Dahil maraming training center dito sa Pilipinas, particular sa Manila. Nag-concentrate sila sa Manila. Ako naman, nagbukas ako sa Cebu in 2010. Yung mga technical courses lang. But in 2012, naisip ko na dagdagan ko yung expansion doon. Dahil unang-una, ang konsiderasyon ko, yung population ng Marino, 80% of Filipino seafarers are from the South. Meaning, Visayas at Mindanao. Hindi nila naisip yan ng iba. Naakala nila, sentro ito Manila, ngunit yung mga Marino, 80% ay galing sa Visayas at Mindanao. Okay. Alam mo, doon ako na-open yung aking isipan na, teka muna, ibig sabihin, karamihan ng mga Marino nanggagaling sa Cebu? Visayas at Mindanao. Visayas and Mindanao. Why is that? So, bakit ganon? Mayroon ba kayong datos na tiningnan dyan? Bakit kayo, Yes, mga yung taga-Visayas? data ng Bakit ang POA. mga taga-Mindanao? Bakit hindi sa Luzon? Okay, Commodore Gascon, please. Ang istorya niyan, nung araw pa, yung mga taga-Luzon, particular sa Northern Luzon, mahilig sila na pumunta sa Hawaii. anywhere in US, Europe. Ganon din dito sa parting south ng Luzon. Ganon din ang hilig. Samantala, ang Visayas Mindanao, composed of so many islands. Okay. At ang means of travel nila ay Sa pamamagitan ng barko. barko or mga pambot, lahat ng mga sea craft. Okay. At karamihan din ng mga fishermen are from that place. Oh, Kaya okay. ang buhay nila
Ay, nasa kasama dagat. na sa dagat. Okay, that's the Kaya, reason. kaya kung kasagay sila ng barko, nakikita nila yung mga kapitan, yung mga opisyal ng barko, ang gaganda ng uniforme. Aba, At gusto ko antitikas, di ba? maging antitikas. Ay, ba, gusto ko maging ganito balik araw. Ayun. Parang nagiging huwara nila. Ito, paglaki ko, gusto ko maging kapitan ng barko. Kasi nga, yung mga taga Cebu and taga Mindanao, ay ang gamit nila ay kalimitan barko. Yes, Ayun. kung ikaw naman ay galing sa Ilocos, papuntang Manila, normally, yung sinasakyan mo naman ay bus. Exactly. Tama ka doon, engineer. Okay. Landlocked ang mindset nila, samantalang kami doon sa Mindanao and Visayas, tumatanaw kami sa dagat. Okay. Sige, speaking of the South, speaking of Cebu, saan pong lugar sa Cebu ang mismong training site ng Protect Marine Deck and Engine Officers of the Philippines po? Sa pag-ikot-ikot ko sa Cebu from north to south, unang-unang konsiderasyon yung tabi ng dagat. Pangalawang konsiderasyon yung price of the land. Okay. So, ang nakita kong lugar ay yung sa Karkar City. Karkar is the? Karkar City, yeah. Karkar is... South of Cebu City, it's about 38 kilometers from Cebu City At going 38 south. kilometers lang, no? Yeah. So medyo malapit-lapit yan. Yeah. 38 kilometers. At saka merong isang highway ngayon, pre, no? Na... Mayroon silang ginawang tinawag nilang South Road Property. Ayun, SRP na parang highway. Okay. Yung mga kurso ibinibigay niyo po dito sa sa Marine Protect. Ang una kong itinayo doon sa Cebu City ay yung mga technical courses lang. Okay, that was 2010. 2010. But in 2012, nagbukas na ako yung safety courses. Yung sinasabi sa Chapter 6 ng convention, yung SOLAS Convention. 6 na kurso yon. Basic training, yun ang tinatawag nila noon, basic safety course. Okay. Yung advanced training in firefighting, yung medical first aid, Okay. medical care, yung proficiency in fast rescue boat, proficiency in survival craft. 6 na kurso yon. And now we have added yung basic training in oil and chemical tanker operation. At marami pa kaming idadagdag dyan dahil malaking area yung nabili ko. Okay. It's- Speaking of the hectares, how many hectares ang kinalalagyan ng training center ninyo po? It's 3.2 hectares at nabakura na lahat yung area na yon. So ang mga trainees very safe sa loob. Okay, madali bang puntahan yung training center at ano yung mode of transportation na ginagamit? Kailangan pa bang magbarko? When we come back, sasagutin po yan, Engineer Nelson, ang ating panohin, si Commodore Tony Gascon. Okay, muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino. Ang ating paksa, ang ating topic, ang ating pinag-uusapan ngayong gabi ay the Premier Maritime Training Center of the South. At naririto nga po si Commodore Tony Gascon with Engineer Nelson Ramirez. Bakit nandoon sa Cebu ang maritime, itong training center, samantalang ito ang sentro? Pero nasagot na yan. Ang tanong ko kanina, Engineer Nelson, my hanging question was, how many hectares ang pinaglalagyan ng training center niya? And then, madali ba itong puntahan at ano ang mode of transportation? Baka naman hirap pa rin yung ating mga estudyante dahil Malayo. sasakay pa ng barko. Anong mode of transportation po, Commodore Gascon? Yes, Engineer. Ito ay bago kay sinabi ni Commodore Gascon. Chief Engineer Gascon na around 38 kilometers, no? At ang layo magmula sa Cebu City and it is situated in a 3.2 hectares na malapit sa dagat, no? Malapit sa dagat, sa Cebu, sa Karkar, na malapit sa dagat, sa Karkar. Now, ang mode of transportation naman ay meron silang bus, meron silang 5 ata, 5 sasakyan. Ibig sabihin, you provide them what do you mean? Yeah. There are classes conducted sa
Cebu City. Okay. Because we have 11 rooms in Cebu City. And we have also 11 classrooms in Karkar. Okay. At yung nag-training ng tourists sa Cebu City, when it comes to their practicum, Okay. we bring them to Karkar. And we I have see. yung sarili namin sasakyan. Mayroon kaming 5 bus. Okay, so ibig sabihin, hindi na po problemahin ng mga bata yung kanilang transportation because you provide them the transportation Oh, already. yeah. And then, malayo yan, 38 kilometers. But doon, maraming mga dormitory. In fact, yung aming clan, Patrimonio Clan, ay magkakaroon ng reunion doon sa Cebu at yun ang gagamitin naming Oh, lugar. okay. Kasi may mga dormitory sila na good for isang room up to 60 person. Ah, talaga? Yeah. Isang Oh, dormitory, ganon. God, anim na po ang kasya. Ang dormitory namin doon, Yung isang room. 3 area. Mayroong pambabae at saka may panglalaki. We have 200 beds sa total na dormitory namin. And we have also canteen that could accommodate 100 at any given time. Okay. I'm sure itong investment nyo, let's talk about the investment. You started this, tinayo mo ito noong 2010, if I'm not mistaken. Yes. Commodore. And then, let's talk about the investment. Hindi ba kayo kinakabahan na, teka muna, you put up this training center, napakalaki ang ginastos nyo dito pang maitayo. Anong Return of investment. exactly, because Yan, iisipin natin yan kasi oo, baka naman hindi kaya mahirapan yung it's a gamble. Hindi kaya mapasa ito doon sa mga estudyante na nagti-training, malaki yung sisingilin sa mga estudyante, things like that. Okay. Ang investment talagang malaki. Pero kung titingnan natin yung maibibigay sa estudyante, sulit na sulit at a very reasonable price. Right. Dahil we don't compete yung prices. We give the normal prices. Oh, Normal, Yung, pag sinabi din- naming normal, mababa kaysa yung existing dito sa Metro Manila. Metro Manila. What he is saying is that they do not engage in a cutthroat competition Okay. na kailangang babaan mo, pero babaan mo naman Quality. ang quality I see. standard. That's Kaya very hindi good. nila binababaan to the bottom talaga yung kanilang tuition. Ngunit ang standard naman ay sulit naman yung binabayad mo na para sa training na yan dahil may matutuhan ka talaga. Matanong ko lang muna si I think it's cleared already, Engineer Nelson. Commodore Tony Gascon, bakit napasok ka din sa ganitong profesyon? Ikaw ba ay dati rin seaman? Dati rin akong seaman. For how many years po kayo nag-seaman and anong trabaho niyo sa barko po? 18 years akong nagbarko during the last 6 years. Nung huling 6 na taon ko nang nagbarko, chief engineer ako sa Okay. barko. Chief engineer? Yes, pareha kami. Parehas kayo Magana. chief engineer. So malaki yung kinikita ng parehas na chief engineer. Ayan. So 18 years kayo. Nakko. O sige. Tapos po, Ngayon, nung just after the revolution, 1986, I decided to stop sailing. So, Okay. nagtayo kami ng mining company, named Avantgarde Shipping Corporation. Then I stayed there until 1998, meaning 12 years ako doon. okay, wala ba kayong mga barko na katulad ng ibang mga nakakausap natin? Mayroon silang mga barko, 300, mga ganyan. Na Meron silang mga principal. barko. Okay. Sa mining agency na yun. Sa mining agency, mayroon Meron pa. silang maraming barko Sa noong mining panahon na yun. agency, yung panahon na yun, sa Avantgarde ako, we have about 150 ships. Okay. Ngayon, nung nagtayo ako ng sarili ko noong 1998, hanggang ngayon, mayroon akong hawak ngayon ng mga 70 ships. I see. Specialized sa offshore. Okay. Offshore. Pag sinabi mo Karamihan yan, mga offshore specialized vessels in yung kanya. offshore, ang ibig sabihin nun, nasa... Oil rigs. Okay. yan. Yan. Dito ba sa Pilipinas? Ang lalaki ng sweldo ng mga yan at ganilang kontrata ay maiksi pero malaki ang sweldo. Oo, kasi mayroon akong alam na kapitbahay na umuwi, parang Quiapo at saka Manila lang. Maya-maya, malaman mo, isang Andyan na buwan naman, lang, andyan na naman, na lipad.
After, 2 buwan. Oo, 2 buwan. Dating na naman. Sabi ko, ang daming pera nito, ang daming pamasahe nito. Pero yung pala, yun nasa oil rig. Ganun talaga ang ano nila, no? Ang contract nila. Kasi kapag ka nandoon ka sa oil rig, wala ka naman makikitang ibang tao doon. Okay. O kayo lang doon, nasa gitna kayo ng dagat, no? Hindi kagaya ng yung normal na cargo ship na dumadaong kayo sa iba't ibang puerto. Dito ba, locally, mayroon ka bang barko na sarili, locally, Commodore Tony Gascon? The reason why I asked that because kasi pinag-usapan natin, karamihan ng na-interview natin na bago sila nakapagtayo ng sarili ng manning agency, and of course, mga training center, talagang dati silang mga marino. Dito sa Pilipinas, mayroon ka bang mga lokal na barko na tumatakbo ngayon? Sa ngayon, wala na. Pero there was a time when I bought my own ship, 2 barko. It is a fast craft. Pag sinabi nilang fast craft kasi, it must be running 25 knots. Ano ibig sabihin nito? Mabibilis na barko. Okay. Magkano yung isa nun? Ang bili ko nung araw yung isa, $1.5 million. How much is the $1.5 million? At the time, 25 peso per dollar. At the time. So, Ganun din, ganun. Okay, so nagkantidad na mga 80 million? Something like that, Okay. no? 70 So, 80 million bawat isang barko mo? Hindi, yung isa sa 1.5, 25 Million. 25 pesos per dollar is about 30 million. Yun. Okay, that was matagal ng panahon. Matagal ang panahon. At yun ay hulugan. Kumbaga installment yun. Pwede Hindi rin. cash. Teka muna, Hindi pwede rin ka palang bumili ng barko na hulugan? Oh, yes. Oo, saan ka nakakabili ng barkong hulugan? Ang binili ko nun galing ng Australia. Oo, At, payable my within how terms, many? Payable within how many years? 10 years. 10 years. Wow! Pwede mag-venture na ganong business engineer. Uutang ka sa Australia ng di ba? Sina Captain Morales siguro pwede sige. gano'n, no? Parang binibigyan nyo ng idea kami ni engineer, tapos mag-uutang ng barko. Sige. Okay. So, yan pala yung business nyo. But what happened? Hindi na kayo interesado doon? Wala na. Kasi Wala bang history na nalubog, nasangkot sa paglubog, or what? Wala naman. Ang dahilan kung bakit na nalugi is because of the recession. I see. There was an Sa Asian recession before. Yeah. Yung dollar na umabot na halos 50 That is correct. 50 pesos per dollar. Ang naging problema doon, yung dollar noon 25, naging Noong umpisa. 50. Naging 50. Okay, so yung 1 liter of diesel oil na ginagamit sa pagpatakbo ng makina is 8 pesos per liter. Ngayon, naging 25. Ayun. So, walang mag-prosper na business pagdating sa ganyan. So what happened to your barko? Ibinenta ko sa Singapore. So ibig sabihin, nabili pa. Nabili but losing proposition. Okay. Now, going back to the premier Maritime Training Center of the South na kayo po ay ang nagtayo nito. Ilang bang mga estudyante ang kayang turuan sa isang araw dito po sa training center? When we come back, pag-uusapan pa rin po namin yan together with Commodore Tony Gascon and Engineer Nelson. Okay, nagbabalik muli po ang Tinig ng Marino and with Engineer Nelson Ramirez here and of course si Commodore Tony Gascon. Our discussion focus on the Premier Maritime Training Center of the South. Engineer, saan kayo nag-training that time? I will not ask kung anong taon, saan kayo nag-training? Ako wala pa yung training center nila. Pero nagkapag-training kayo na iba't maayos. ibang mga training center dito. Pero what can you say? Point of comparison. Noong kapanahonan ko na nag-training ako, ito naman masasabi ko, yung mga nag-training sa amin, yung mga antigo ng mga Coast Guard na retired na for so many years, halos inaambag na yung mukha nila, pati na rin yung utak. Kaya ay ako nagbabarko pa, yung mga equipment namin sa barko mas modern kaysa equipment ng Coast Guard. nalalaman nila at saka sa Coast Guard. Kaya noong tinuturuan niya ako na lang nagtuturo sa kanya. So, ibig sabihin, malaking diferensya. Malaking diferensya. pagkakaiba. Ngayon talaga, ibang klase, kasi kumpleto yung kanilang mga facilities at yung mga nagtuturo talagang nag-improve na ang gusto. Speaking of nagtuturo at saka yung mga estudyante tinuturuan, first,
ilang estudyante ang kaya accommodate? And then, talking about yung mga nagtuturo, kumusta yung mga professors nyo doon? Okay ba yung mga, saan ba ito graduate? Masasabi ba natin na talagang, this is an assurance na talagang mabibigyan ng good training ang ating mga marino? Unang-una, bago sila ma-qualify na magturo, mayroon silang dinadaanan na training. It is a 1-month course. One month dahil yung isang training nila, yung tinatawag nilang IMO Model Course 6.09, that is 2 weeks. Okay. That is to qualify to teach. And then another 2 weeks, that is IMO Model Course 3.12 para maging assessor ka. So 1 month. After 1 month, i-train mo pa sila doon sa subject matter na ituturo nila. Kailangan proficient sila So, doon. ibig sabihin, you're very strict when it comes to that. Yung mga professors na nagtuturo, kailangan quality professor. Quality Hindi ba professor. sa pwedeng wala kang training man lang, basta kakilala ka o kaya kumpare, you can be accommodated. No more accommodation here. Kasi may mga courses dyan, ang estudyante mo, kapitan ng barko. Biruin mo, kapitan ng barko, tuturuan mo, talagang... Magkakaroon ka ng problema. Kasi magkakaroon ka ng problema, kapitan Hindi mo pwedeng ako, bulahin yun. Kapitan ako, alam ko tong trabahong ito, tapos That's correct. bubula-bulahin mo na ako, wala ka namang alam eh. Okay. That's talking about the students and then the professors. Mayroon bang assurance na wala kayong dapat ipangamba dito sa training center na ito ay isiyan sa mga may pagmamalaki ninyo? Garantisado yung itinuturo doon dahil ang pinakaunang rason, huwag mong bitawan ang estudyante hanggat hindi natuto. Kailangan bago lumabas siya sa training center natin, pag abot mo sa training certificate niya, kailangan garantisado marunong siya. Ayun. Dapat pare merong exit no assessment. Mayroon No? yun lagi. Meron palagi yun. Yun yung nire-review ko, yung tinatawag ng post-assessment. Ibig sabihin, yung estudyante, i-grade din niya yung professor niya. So, ibig sabihin, hindi talaga po pwede dito yung mga, oy, kakilala ko naman si sir, pwede na akong ipasa. Walang ganito dito. Yan ang gusto nating mawalaan. Okay. Yung ganyang klaseng mentalidad. That's correct. Do you have plan of expansion in the future or 1 year, 2 years from now? In fact, mayroon ako ngayon itatayo next year. And I'm calling it as a workshop. Why I call it workshop? Bibili ako ng gamit na totoong gamit ng barko. Gaya ng halimbawa sa makina. Bibili ako ng gamit sa makina, generator, boiler, purifier, evaporator, compressor, refrigeration, you name it. Kailangan mayroon actual na gamit. Nang sa ganun yung trainee, makikita na niya kung ano yung dadat na niya sa barko. Okay. I noticed na lahat ng mga nakakaintindi sa dagat, hindi sila tumitigil mag-venture ng ganitong klaseng business. And kasi yung sinasabi niya, no, kung ikukumpara natin ang ating mga estudyante sa mga European na estudyante, pag una sampan nila ng barko, talagang dihado yung ating mga estudyante. For one reason, kulang sila sa practicum. O kagaya namin din sa noong high school kami sa trade school. High school kami sa trade school, pag graduate namin, pag automotive mechanics na galing, ay kaya niya talagang mabaklas sa makina ng sasakyan, no? Pag sinasabi na furniture and cabinet making, kaya talagang gumawa ng mga silya, mga lamesa, mga ganon. At kung building construction, kaya na siya maging, sa bahay. Gumawa ng bahay, no? Para nakahanda na kami para maging civil engineer yung ano. Iyan ang gusto natin dito, may practicum na pag sinabi nilang paandarin mo itong freshwater generator, yung ating mga bagong graduate, kaya kita sila ng freshwater generator sa libro. Sa libro, litrato lang. Ang gusto niya gawin na gagawin mo dyan, paandarin mo dyan, baklasin mo yan, at i-explain buong-buo kung paano gumagana ang freshwater generator. At doon din sa generator, no, engine, ay talagang magbabaklas ka at alamin mo kung ano yung part na yun at ano ang purpose ng part na yun. Ganun talaga. How I wish I could join that kind of training.
Yes, no? Talagang Pero wala, hindi yun para sa ano pa man. Gusto ko lang makakita ng ganyan. makita, no? Say, for example, welding. Hindi yung may retrato ka ng, ng welding machine. Kailangan talagang maipakita mo na marunong ka mag-welding. Ganun. Yung mga Yugoslavo na mga engineers, ang galing mag-welding at saka ibig sabihin, machine shop. if you're going to compare yung Filipino seafarers doon sa mga Europeans, mas magaling sila. Pero once siguro Yun. nakasampa na at natutunan nila yon, mas magaling na yung mga Pilipino. Natuto ang mga Pilipino, hindi sa kanilang eskwelahan, natututo na lang sila Based on doon sa barko. experience. Sa barko. At ang kagandahan ng Pilipino, marunong dumiskarte. Ibang-iba talaga ang Okay. Pilipino. So these are your plans. Doon na Doon natututo. sa Yan. plan. Ang kanya, ang gusto niya, nasa eskwelahan pa lang, paglabas mo, Ayan. talagang Ito ba yung- pwede ka ng pambato. Ito ba yung kulang natin, Engineer Nelson? Ito ba yung Ito. kulang natin, Commodore Yan ang Gascon? wala talaga sa atin. Okay. Maraming mga eskwelahan na sabi nila pumasa na sa inspection ng CHED. Pero bilangin mo ang equipment na mayroon sila, kung mayroon nga talaga. So ibig sabihin, in your school, ito yung pagkakaiba ng school mo? In my training center, hindi pa I mean, school. in your training Yeah. center. Engineer, I will ask you, kayo masyadong vocal pagdating doon sa mga perna, yung mga patakbuhin. Masasabi ba natin, hindi sa kumparin mo siya, masasabi ba natin na talagang itong maritime training na ito, not because sponsor po ito ng program ng Tinig ng Marino, you're saying this because ito yung totoo. Na talagang itong training center na ito ay talagang maayos na training center, nagpa-follow ng mga regulations at may matututunan talaga yung ating mga seafarers. Yung kanyang barko na semento, although semento, pero nandyan yung swimming pool. Kaya actual ka na parang nasa barko ka rin na kung tatalon ka doon sa swimming pool. And then yung mga equipments nila ay talagang magagamit mo for one reason, nasa tabi ng dagat. Oh. Okay. Yes. Nasa tabi ng dagat. Commodore Gascon, please. Yeah. Say something about that. Ang maganda kasi sa practical na Training. training, hindi ka magkakaroon ng culture shock. Ibig sabihin, kung ituro mo sa actual na gamit, pagdating niya sa barko, hindi na siya maninibago. Ibig sabihin, naka-operate na siya, nakita na niya, ginawa na niya. Samantalang kung wala siyang ginawa sa lupa, pag-akyat niya sa barko, ano ba ito? Paano ba ito Paano ba gamitin? ito? Correct. May kakaroon nga. Paano ba ito Magkakaroon ng Okay. pagkakaiba. Ayan. Kaya nagtataka yung mga puti, hindi ba nag-aral ka nito? Eh bakit hindi mo alam to? Bakit hindi mo alam baklasin to? Okay. Doon sa kanya, yun ang ipupuno niya. Okay. Engineer Nelson and Commodore Tony Gascon, bago tayo magtapos, gusto ko po kayong kunan, kayong dalawa po, ng message. As far as we're discussing about the Premier Maritime Training Center of the South, and of course, ito ay concerning training center in the Philippines. Doon sa mga hindi nakakapag-follow, ano yung message nyo sa kanila? And of course then, sa CHED, hindi ba natin napupulis ito? Why are they still existing? Bakit nakakapagpatuloy pa? And then kung ito naman ay hindi dapat, dapat mawala na din sila. Para Dapat hindi mawala na, mag-suffer no? yung quality ng training ng ating mga marino. Go ahead, let's start from Engineer Nelson. Go ahead, please. Noong araw talaga at hanggang ngayon, although sinasabi ng Marina na by next year daw, no? Yung mga eskwelahan, tapyasan daw nila ng mga kalahati pa, no? Mga kalahati na lang matitira. Yun talaga may quality education. Pero ang masabi ko, nung marinig ko yung ganyan salita, nag-short pants pa yata si Magellan, narinig ko na yan. hanggang ngayon, ganun pa rin narinig ko, pero wala naman nangyari, wala naman natatapisan. Actually, ngayon, meron na 93 maritime schools operating in the country. And how about those maritime schools na wala ngang accreditation, pero sige pa rin Can pagbibigay still ng courses at hindi pa pasira ng Commission on Higher Education? So that's the problem. Okay. Engineer, thank you very much. And then, Commodore Tony Gascon, please. Ang resulta ng pag-audit ng EMSA dito sa atin, nakakonsentrate sila sa PRC, sa Marina, sa CHED. Ngayon, talking about CHED, di natin alam kung kailan maging makatotohanan yung sinasabi nilang
Assessment. magkakaroon sila ng reduction ng eskwelahan para mag-offer ng profession. Ang masasabi ko lang doon ay to see is to believe. Dahil hindi pa natin nakikita kung saan hangganan yung gusto ng CHED na gagawin. Pagkatapos, doon lang natin masasabi na totoo nga yung gagawin ng CHED sa Camarines. Okay. Doon lang ako maniniwala. Okay, thank you very much. Parang hoping for the best. Hoping for the Hoping best. for the best. Praying for the best. Sana po. Commodore Tony Gascon, thank you very much for this opportunity. Naka-approve po ay naging panauhin dito po sa Tinig ng Marino. Engineer, maraming salamat. Thank you so much, Thank you. Engineer. Thank you Nelson, very much. Maraming Yes, salamat po sa inyo. Thank you salamat. so Thank you much. very much, Siyempre. Okay. Huwag po kayong aalis because when we come back, pag-usapan naman natin ang tungkol sa buhay mandaragat. Ika nga, walang anumang bagay ang nakakamtan na agad sa pinakamalaki o pinakamataas na tagumpay. Kailangan mong makaranas ng gumulong. Ikaw ay tataas at ikaw rin ay iilalim. Gayunpaman, ang buhay ay dapat patuloy pa rin sa pag-andar, patuloy pa rin sa paglalayag sa inyong pangarap. Lumaki sa payak na pamumuhay ang ating tampok sa buhay mandaragat na Chief Cook Jaime Fornales. Ayon sa kanya, siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang na halos walang anuman sa buhay. Kaya't natuto siyang maging simple mulat sa kanyang pagkabata. Kaya't gano'n na lamang ang kanyang pagsusumikap. Kinilala si Chief Cook Jaime Fornales bilang isang mandaragat na sa kabila ng kapayakan sa buhay ay nangarap ng malaki. Hindi niya nalilimitahan ang katayuan niya sa buhay sa pagiging maliit. Bagkus, ninais niyang makatungtong sa barko na maglalayag sa kanya patungong tagumpay. Baon ang kanyang matatag na pananampalataya sa Panginoon saan man siya dalhin ng kanyang pangarap. Yan ang ating tampok sa buhay mandaragat. Ang buhay ng tao. Maaaring ikaw yaong nasa iyo na ang lahat ng karangyaan, pangarap na lamang ang kulang. O di kaya'y wala man sa iyo ang karangyaan, ngunit sa iyong pangarap ay alam mong may kalalagyan na, kaya'y pagsusumikapan mo na lamang. Gayunpaman, ang hindi mo lamang masisiguro ay kung saan ka itinakdang maglakbay. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang buhay ng isang marino bago siya ganap na makatungtong sa barko. Buhay na kanyang pinanggalingan, mga pinaghirapan at isinakripisyo, mga pangarap na minsang nagdulot sa kanya ng pighati, at mga pagsubok na minsang sinubok ang kanyang katatagan. Buhay na maihahalin tulad sa paglalayag, walang kasiguraduhan, ikaw man ay may mapanghawak sa iyong kamay. Hawak mo man ang pamihit at manibelang mamanipula sa iyong ruta, nariyan pa rin ang iba't ibang alon na sa iyo ay hahampas. Malihis ka man o maidirekta sa nais mong kapuntahan. Tampok sa araw na ito ang kwento ng isang marinong minsang hinamak ng kapalaran upang iguhit ang nais niyang maging sa kanyang paglaki. Natila kapalaran niya ay naiba ng simpleng tapik ng kanyang pangarap. Captain Reynold Bert Sabay, isang seafarer, ngayon ay CEO ng sarili niyang kumpanya. Hinubog ng kahirapan at kalamidad, pusong mapagpakumbaba at may pananalig sa Panginoong Diyos. Kanyang tinahak at patuloy pa rin na tinatahak ang kanyang pangarap. Dahil sa kakapusan sa buhay, nagdesisyon na magpaubaya si Bert patungkol sa kanyang pag-aaral. Mula sa second year, second semester na kanyang iniukol sa kolehiyo, kanyang ipinasa ang pagkakataong makapag-aral sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang lumaon o sa paglipas ng panahon, ipinagpatuloy pa rin ni Bert ang kanyang pag-aaral at kumuha ng masteral.
Kasalukuyan din siyang nagtuturo sa isang pamantasan ng mga marino. Minsan na ring napagtanto ni Bert na huling vessel na niya ito mula sa sari-saring pagsubok na kanyang naharap at ngayoy nakatamasa na ng tamis ng tagumpay. Kanyang pinili na muli ang payak na pamumuhay kung saan ay nagagalak siyang magturo at patuloy na maging kabahagi sa pagtupad ng pangarap ng mga nagnanais na maging marino o maging mandaragat. Ito ang opportunity, magsiman ka at sa pagsisiman, pwede kang yumaman.